Ang unang tunog ay ang tunog ng kalawang, isang mahaba at mabagal na pagkaskas ng bakal sa bakal, sapat na para mangilo ang ngipin ng sino mang makarinig. Iyon ang tunog ng paghahanap buhay para kay Nilo. Ang tunog ng kinabukasan na kinukuha mula sa mga basura ng nakaraan. Hawak ang isang sirang pantukod. Kinalikot niya ang isang tumpok ng mga yuping metal sheet sa gilid ng abandonadong sirko sa Davao. Bawat kalampag ay isang pag-asa. Bawat piraso ng kalawang ay ilang pisong madaragdag sa maliit na supot na nakasabit sa kanyang baywang. 10 taong gulang pa lang si Nilo, pero ang bigat sa kanyang mga balikat ay parang bigat ng lahat ng bakal na binuhat na niya sa buong buhay niya. Ito ang mundo niya. Isang sementeryo ng mga pangarap na nababalot ng alikabok at tinutubuan ng matataas na damo. Ang dating makulay na mga kariton ay mga kalansay na lamang na kinakain ng kalawang. Ang telon ng entablado, na minsay maringal, ay gutay-gutay na basahan na isinasayaw ng hangin. Ngunit para kay Nilo, ang lugar na ito ay hindi nakakatakot. Ito ay isang santuwaryo. Maingat siyang lumakad, iniiwasan ang mga basag na bote at mga pira-pirasong kahoy na may pako. May isang lugar siyang laging pinupuntahan, ang pinakalikod na bahagi ng sirko, kung saan may isang nilalang na mas bilanggo pa kaysa sa kanya. Doon, nakatayo si Lumad. 30 taon na itong nakatali sa isang makapal na kadena na nakabaon sa sementadong sahig. Ang semento sa paligid ng bakal ay basag-basag na, parang mga ugat na sumusuko na sa paglipas ng panahon. Walang nakakaalala kung saan ito nanggaling. Ang tanging naririnig ni Nilo mula sa mga matatanda ay mga bulong-bulungan. Isang aksidente, isang trahedya, isang sigaw na hindi na muling narinig. Pero si Lumad, tila wala na ring naaalala. Hindi na nito naaalala ang gubat, ang tunog ng hangin sa mga puno, ang pakiramdam ng laya. Ang alam lang nito ay ang tumayo. Ang umindayog-indayog sa isang ritmong hindi nakikita. Parang isang sirang orasan na pilit pa ring gumagalana para hindi tuluyang masiraan ng ulo. Umupo si Nilo, mga ilang metro ang layo mula rito, sa isang malaking tipak ng bato. Ito na ang pinakamalapit na distansyang kaya niyang gawin. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto. Inilapag niya ang kanyang sako at pantukod. Pinagpag ang alikabok sa kanyang shorts na mas maraming sulsi kaysa sa orihinal na tela. Huminga siya ng malalim. "Hoy, Lumad!" Mahina ang boses niya, halos isang bulong. "Nandito na naman ako." Hindi gumalaw ang elepante. Patuloy lang ito sa mabagal na pag-indayog. Ngumiti si Nilo. Para sa kanya, sapat na yon. Ang hindi paggalaw, ang hindi pagsigaw, ang hindi pagtaboy. Iyon ang paraan ng pakikinig ni Lumad. Sa isang mundo kung saan laging galit ang mga matatanda at laging nang-aasar ang mga kalaro, ang katahimikan ng elepante ang pinakamalambing na tugon. "Pagod ako ngayon," sabi ni Nilo habang kinakamot ang kagat ng lamok sa kanyang braso. Pinagalitan na naman ako ni Aling Susan. Bakit daw ako nagkakalkal malapit sa tindahan niya? Tinataboy ko raw yung mga customer. Sumandal siya sa bato. Pero wala naman siyang customer kanina. Ako lang yung nandoon. Tumingala siya sa kulimlim na langit. Sa eskwela, tinago na naman ni Marco yung isang tsinelas ko. Sabi niya, butas-butas na raw. Maganda raw gawing pamunas ng blackboard. Naramdaman niya ang pamilyar na pag-init sa kanyang mga mata. Pero mabilis niya itong pinigilan. Hindi siya iiyak, lalo na sa harap ni Lumad. Pero nahanap ko rin naman. Itinapon niya sa may kanal. Mabaho tuloy. Pero okay lang. Hinugasan ko na. Sandali siyang tumahimik, pinakikinggan ang sarili niyang boses na nag-iisa sa lawak ng sirko. Sabi ni Nanay, konting tiis na lang daw. Kapag nakaipon na kami, lilipat na kami sa isang lugar na malapit sa dagat. Biglang nagbago ang tono ng kanyang boses. Nawala ang pagod at lungkot, napalitan ng isang ningning
na matagal nang nakatago. Nakakita ka na ba ng dagat, Lumad? Sabi nila, sobrang lawak daw, walang katapusan. Kulay asul, mas asul pa sa langit. At yung mga alon daw, parang humihinga. Parang ang sarap pakinggan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sinusubukang isipin ang tanawin. Pangarap kong makalangoy sa dagat. Yung lulutang ka lang, tapos nakatingin ka sa ulap. Yung mararamdaman mo, yung alat sa balat mo. Sabi ni nanay, lahat daw ng problema, tinatangay ng dagat. Napabuntong hininga siya. Sana totoo yun. Para isang araw dadalhin kita doon, isasama kita. Para yung kadena mo, hugasan din ng dagat. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nangyari. Isang bagay na laging hinihintay ni Nilo. Ang malaki at kulay abong mga mata ni Lumad, nakadalasay parang salamin na walang refleksyon, ay dahan-dahang kumurap. Isang beses lang. Mabagal. Sinasadya. Napangiti si Nilo ng malapad. Isang totoong ngiti. Iyon na yon. Iyon ang sagot. Ang kanyang lihim na pag-uusap sa higanteng nilalang. Sapat na ang isang pagkurap para maniwala siyang naiintindihan siya. Sapat na yon para gumaan ang bigat sa kanyang dibdib. Tumayo na siya at muling kinuha ang kanyang sako. Papadilim na. Kailangan na niyang umuwi bago pa siya hanapin ng nanay niya. Sige, Lumad. Bukas ulit. Paalam niya. Mag-iingat ka. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad pabalik sa butas ng bakod kung saan siya dumaan. Pero bago pa siya makalayo, isang anino sa di kalayuan ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang tao. Nakatayo malapit sa dating pasukan ng sirko. Isang lalaki. Matangkad ito at payat, nakasuot ng kupas na polo. Hindi makita ni Nilo ang mukha nito dahil sa layo at sa papalubog na araw. Pero kitang-kita niya kung saan ito nakatingin. Nakatitig ito kay Lumad. Nag-iba ang pakiramdam ni Nilo. Hindi ito ang karaniwang tinginin ng mga tsismosong dumadaan. May kakaiba sa paraan ng pagtayo ng lalaki. May bigat. May galit. Pero sa ilalim ng galit na yon, may nakita si Nilo na iba pa. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang bagay na parang sakit. Isang pamilyar na sakit. Nagtago si Nilo sa likod ng isang gumuhong pader. Sumisilip mula sa siwang. Sino ang lalaking iyon? At bakit niya tinititigan ang kaibigan niya na para bang ito ang dahilan ng lahat ng kamalasan sa mundo? Ang lasa ng alak ay lasang pagsisisi, murang alak. Yung tipo na sinusunog ang lalamunan mo sa bawat lagok, pero hindi sapat para sunugin ang mga alaala na gusto mong kalimutan. Para kay Ramon de Leon, ito na ang kanyang agahan, tanghalian at hapunan. Nakaupo siya sa isang madilim na sulok ng isang walang pangalang bar. Ang amoy ng sodas at natapong beer ay pamilyar na sa kanya. Ito ang amoy ng pagtakas. Sa ibabaw ng maruming mesa, sa tabi ng basong may lamang hanggang kalahati, ay isang litrato. Luma na ito, kupas, at malambot na ang mga gilid sa paulit-ulit na paghawak. Isang babae. Nakangiti ito. At sa ngiting iyon, parang kayang hawakan ng buong mundo. Ang buhok niya'y nakatali pabalik, at ang mga mata'y nagniningning na parang mga bituin. Si Isabel, ang kanyang Isabel. Hinaplos ni Ramon ang litrato gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Pasensya ka na, bulong niya sa hangin. Pasensya ka na, mahal ko. Isang patak ng alak ang tumulo mula sa baso at pumatak sa litrato, parang isang luha. Mabilis niya itong pinunasan gamit ang manggas ng kanyang damit. Bawal madumihan ang alaala. Bawal mabura ang nangiti. Iyon na lang ang natitira sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. At sa dilim, bumalik ang mga tunog. Palakpakan. Masiglang musika ng sirko. Tilian ng mga bata na puno ng pagkamangha. At pagkatapos, isang matinis na sigaw. Napamulat si Ramon. Humihingal na parang tinakbo ang isang malayong distansya.
Inubos niya ang natitirang alak sa isang lagok. Ang init nito ay gumapang sa kanyang dibdib, pero hindi napawi ang lamig sa loob niya. Nag-iwan siya ng ilang gusot na pera sa mesa at lumabas ng bar. Ang hangin sa labas ay mabigat at maalinsangan. Tipikal na hapon sa Davao. Pero para kay Ramon, ang bigat ay hindi galing sa panahon. Galing ito sa lugar na kanyang tinutungo. Tumayo siya sa harap ng sirko. O kung anuman ang natitira rito. Ang dating maringal na tarangkahan ay isa na lamang baluktot na bakal na kinakalawang. Hinawakan niya ang rehas. Ang lamig nito ay gumapang sa kanyang palad. Namuti ang kanyang mga buko sa higpit ng pagkakahawak. 3 dekada. 3 dekadang pagtatago. 3 dekadang pagtakbo. Pero sa huli, heto pa rin siya. Bumabalik sa puntod ng lahat ng kanyang mga pangarap. Ang sirko ay hindi na isang lugar. Ito ay isang halimaw na nilamon ang kanyang buhay, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kaluluwa. At sa gitna ng lahat ng ito, sa likod ng mga guho, ay ang puso ng halimaw, ang silweta ni Lumad. Mula sa kinatatayuan niya, tanaw niya ang dambuhalang elepante, patuloy sa walang katapusang pag-indayog. Hindi galit ang naramdaman ni Ramon, hindi awa, pagod. Isang malalim at nakakapanghina na pagod. Ang elepanteng iyon, ito ang buhay na monumento ng kanyang kabiguan. Ang kadena sa paa nito ay ang kadena rin na nakapulupot sa kanyang puso sa loob ng 30 taon. Kailangan na itong matapos. Biglang nagring ang kanyang cellphone, isang gasgas na modelo na tila kasing luma na ng kanyang mga damit. Ang tunog ay parang isang alarma na gumising sa kanya mula sa isang masamang panaginip. Tiningnan niya ang screen. Isang numero na hindi nakasave. Pero kilala niya kung sino ito. Sinagot niya ito. Hello. Isang malamig at kalkuladong boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Napag-isipan mo na ba ang alok ko, Ramon? Hindi agad sumagot si Ramon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa elepante sa di kalayuan. Ang patunay ng kanyang kasalanan, ang susi sa kanyang kalayaan. Ito na ang pagkakataon. Ang huling baraha na pwede niyang laruin. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang kanyang boses na halos mabasag na. Bukas, narinig niya ang katahimikan sa kabilang linya. Magkita tayo bukas. Pagpapatuloy ni Ramon, ang bawat salita ay may bigat ng isang desisyon na matagal nang dapat ginawa. Pag-usapan natin ang tungkol sa elepante. Gumaan ang pakiramdam ni Nilo kinaumagahan. Ang sinag ng araw ay tumatama sa mga kinakalawang na yero. Ginagawa itong kulay ginto sa halip na kulay kape. Kahit ang hangin ay parang mas magiliw, dala ang amoy ng damo at lupa, hindi ang karaniwang amoy ng alikabok at pagkabulok. May dala siyang 2 saging ngayon. Bahagyang hinog na, may mga itim na tuldok sa balat, pero ito ang pinakamatamis. Inagahan niya ang paggising para tulungan ang nanay niya sa paglalaba para lang makahingi ng ekstrang baon. Para kay Lumad. Magandang umaga, bati niya habang papalapit sa pwesto ng elepante. Pero bago pa siya makarating sa dati niyang tagpuan, isang bagay ang pumigil sa kanya. Isang bagay na hindi nabibilang sa lugar na yon. Isang sasakyan, itim at makintab. Sobrang kintab na parang salamin, sumasalamin sa mga ulap sa langit. Nakaparada ito mismo sa labas ng sirang tarangkahan na parabang pag-aari nito ang buong lugar. Wala pang ganitong sasakyan na lumapit sa sirko sa buong buhay ni Nilo. Ang mga ganitong bagay ay para lang sa telebisyon o sa mga mayayamang subdivision na malayo sa kanilang lugar. Agad siyang kinabahan. Mabilis pa sa 4:00, nagtago siya sa likod ng isang tumpok ng mga lumang gulong. Ang amoy ng goma at luma ay dumikit agad sa kanyang damit. Sumilip siya mula sa isang maliit na siwang. Ang lalaki mula kahapon, ang lalaking may malungkot at galit na mga mata, ay naroon. Si Ramon,
Kapulong nito ang dalawa pang lalaki. Ang isa ay matangkad at mukhang mayaman, nakasuot ng puting polo shirt na plansadong-plansado. Ang isa naman ay mas malaki ang katawan, nakatayo sa likod na parang isang bantay. Naririnig ni Nilo ang kanilang mga boses, pero hindi malinaw. Putol-putol, dala ng hangin. Dinala ni Ramon ang mga bisita papasok, patungo sa direksyon ni Lumad. Sumunod si Nilo, palipat-lipat sa mga posibleng taguan. Isang gumuhong pader, isang matayog na damuhan, isang kinakalawang na kariton. Bawat hakbang ay maingat. Bawat paghinga ay pinipigilan. Ito na nga siya. Narinig niyang sabi ni Ramon. Ang boses ay walang emosyon. Ang lalaking mayaman, na tatawagin nating si Mr. Sandoval, ay tumingin kay Lumad mula ulo hanggang paa. Walang bakas ng pagkamangha sa kanyang mukha. Tumingin siya na parang isang negosyanteng sinusuri ang isang lumang produkto. 30 taon, sabi ni Sandoval, umiling-iling. Sayang sa espasyo, sayang sa pagkain. Hindi na siya kumakain ng marami, sagot ni Ramon, halos pabulong. Tumawa si Sandoval, isang tawang malamig at walang saya. Ramon, problema lang yan. Isang malaking pampabigat na matagal mo nang dapat inalis. Naramdaman ni Nilo ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Lumapit pa sila kay Lumad. Ang elepante ay patuloy lang sa pag-indayog. Tila walang kamalay-malay sa mga taong pinag-uusapan ang kanyang kapalaran. Gawin na nating simple, sabi ni Sandoval. Bibigyan kita ng magandang halaga. Ituring mo na lang na bayad sa lahat ng perwisyo. Para matapos na ang sumpa, Ramon, ito na ang pagkakataon mo. Sumpa. Ang salitang yon ay tumusok sa puso ni Nilo. Si Lumad ay hindi isang sumpa. Siya ay isang kaibigan. Nakita ni Nilo na may iniabot ang bantay kay Sandoval. Isang itim na briefcase. Binuksan ito ni Sandoval. Ang sumunod na nakita ni Nilo ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Pera. Isang makapal na bungkos ng pera. Mas marami pa sa kinikita niya sa pagbabakal sa loob ng 1 taon o baka 10 taon. Inilatag ito ni Sandoval sa ibabaw ng isang kalawanging bariles. Ang tunog ng pera sa bakal ay parang isang martilyo na pumupukpok sa huling pako ng isang kabaong. Kunin mo na, sabi ni Sandoval. At bukas na bukas din, aalisin na namin ang problema mo. Nanlaki ang mga mata ni Nilo. Hindi pwede. Tumingin siya kay Ramon. Naghihintay. Nagdarasal. Nag-alinlangan si Ramon. Ang kanyang kamay ay bahagyang umangat, pero bumagsak din. Tumingin siya sa pera. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lumad. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Ang mata ng tao at ang mata ng elepante. At sa saglit na yon, nakita ni Nilo ang pagbabago sa mukha ni Ramon. Nawala ang galit. Nawala ang pagkalkula. Napalitan ito ng isang bagay na hindi mabasa ni Nilo. Pagod? Pagsisisi? Huminga ng malalim si Ramon. Umiwas ng tingin. Kailangan ko pa ng 1 araw para mag-isip. Naramdaman ni Nilo ang bahagyang paggaan ng kanyang dibdib, pero naroon pa rin ang takot. Hindi ito isang hindi. Isa lang itong pagpapaliban. Sumimangot si Sandoval pero tumango rin. 1 araw, Ramon. Pero 1 araw lang. Huwag mong sayangin ang oras ko. Isinara niya ang briefcase at naglakad paalis. Kasunod ang kanyang bantay. Ang kanilang mamahaling sapatos ay lumilikha ng alikabok sa tuyong lupa. Naiwan si Ramon. Nakatayo mag-isa sa harap ng pera at ng elepante. Ilang segundo siyang hindi gumalaw. Pagkatapos, walang sabi-sabi. Tumalikod siya at mabilis na naglakad paalis, hindi man lang kinuha ang pera. Naghintay si Nilo hanggang sa mawala na ang anino ni Ramon bago siya lumabas sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang 2 saging na hawak niya ay nadurog na sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Lumapit siya kay Lumad.
Ang elepante ay patuloy pa rin sa pag-indayog. Walang pinagbago, pero para kay Nilo, lahat ay nagbago na. Hindi na ito santuwaryo, isa na itong lugar ng panganib, at ang kanyang kaibigan, ang kanyang tahimik na higante, ay may presyo na pala. Hindi siya ginising ng liwanag ng araw na tumatagos sa maruming bintana. Ginising siya ng sigaw. Isang sigaw na sa isip na lang niya naririnig. Napabalikwas ng bangon si Ramon. Basang-basa ng pawis, kahit na malamig ang sahig na semento ng kanyang munting kwarto. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Parang isang taong kalalabas lang mula sa pagkakalunod. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang panaginip na naman. Ang parehong panaginip sa loob ng 30 taon. Hindi ito basta panaginip. Isa itong multo. Isang recording na paulit-ulit na nagpe-play sa sirang tape ng kanyang alaala. Ang unang bumabalik ay ang amoy. Pinaghalong amoy ng popcorn, pinagpawisan ng mga manonood at ang kakaibang amoy ng hayop. Ang amoy ng tagumpay. Ang amoy ng Circo de Leon. Pagkatapos ay ang mga tunog. Ang sigaw ng tagapagpakilala. Ang kalabog ng tambol na nagpapabilis ng tibok ng puso. Ang masayang tilian ng mga bata. At higit sa lahat, ang kanyang boses. At ngayon, mga ginang at ginoo, saksihan ang lumilipad na anghel ng Mindanao, ang nag-iisa, ang aking asawa, ang napakagandang si Isabel de Leon. Ang palakpakan, dumadagundong, nakakabingi, ang liwanag, nakakasilaw. Ang lahat ng ilaw ay nakatutok sa isang figura sa itaas. Isang kumikinang natuldok sa kadiliman ng tuktok ng telon. Si Isabel, nakangiti, kumakaway. Bago ang palabas, sa likod ng entablado, nag-usap sila. Ramon, kinakabahan ako sa kable, sabi ni Isabel, habang inaayos ang kumikinang na laso sa kanyang buhok. Parang may kakaiba, medyo manipis na ang isang bahagi. Hinawakan ni Ramon ang kanyang mga kamay. Malamig ang mga ito. Isabel, napag-usapan na natin to, sabi niya, medyo naiinis. Kulang tayo sa budget. Sa susunod na buwan na natin papalitan. Kaya pa yan. Ilang beses mo na bang ginawa ato? Pero, magiging maayos ang lahat. Mahal ko, sabi niya. At hinalikan ito sa noo. Isang mabilis na halik. Hindi isang halik ng pag-aalala, kundi isang halik ng pagmamadali. Ang pinakamagandang sirko sa buong Mindanao. Tandaan mo, para sa atin to. Ngayon, sa kanyang kwarto, napasabunot si Ramon sa kanyang buhok. Kulang sa budget. Ang kasinungalingan na sinabi niya sa sarili niya nang paulit-ulit para lang makatipid. Ang katotohanan, gusto niyang bumili ng bagong sasakyan. Isang sasakyan na maipagmamayabang niya. Bumalik ang panaginip. Si Isabel umiikot sa ere. Isang anghel. Perpekto. Ang pag-indak. Ang pagbalanse. Ang pagbitaw sa isang trapeze para lumipat sa isa pa. At pagkatapos, ang tunog. Isang maikli at matalas na tunog. Parang latigo na pumutok. Ang pagputok ng kable. Ang katawan na bumabagsak. Hindi na isang anghel. Isa na lang itong bagay na walang kontrol, umiikot pabulusok. Ang sigaw. Ang sigaw na hindi na niya muling narinig ng buo. Bumagsak ito malapit kay Lumad, na noon ay naghahanda para sa kanyang bahagi ng palabas. Ang pagbagsak ay nagdulot ng isang malakas na kalabog, at pagkatapos ay katahimikan. Isang segundong katahimikan na parang walang hanggan, at sumunod ang gulo. Hindi nagwala si Lumad dahil sa galit. Nagwala ito dahil sa takot. Ang biglaang pagbagsak, ang sigaw, ang pagbabago sa enerhiya ng mga manonood. Mula paghanga, naging sindak. Ang elepante, na isang mahinahong higante, ay biglang naging isang puwersa ng kalikasan na gustong makatakas. Tumakbo ito. Nagkandara pa. Nagwasak ng lahat ng madaanan, hindi dahil gusto nitong manakit, kundi dahil gusto nitong makalayo sa pinagmulan ng takot. Tumayo si Ramon mula sa kanyang kama. Nanginginig.
Lumapit siya sa basag na salamin na nakasabit sa pader. Ang nakita niya ay hindi ang dating matagumpay na si Ramon de Leon. Ang nakita niya ay isang matandang lalaki na may mga matang pagod na sa pagtakbo. Isang duwag. Hindi si Lumad ang pumatay sa kanya. Bulong niya sa kanyang refleksyon. Ako, ako, ako ang halimaw. Ang alok ni Sandoval. Ang pera. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagpapatahimik sa mga multo. Kung mawawala si Lumad, ang huling buhay na saksi sa kanyang kasalanan, baka sakali, mapatahimik na niya ang sigaw sa kanyang isipan. Baka sakaling makalimot na siya. Ito na ang huling paraan, ang pinakadesperadong paraan. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa mesa. Nanginginig pa rin ang kanyang mga daliri habang dinadial niya ang numero. Nang may sumagot sa kabilang linya, hindi na siya nag-alinlangan pa. Pumapayag na ako. Ang boses niya ay walang buhay, walang emosyon. Parang galing sa isang taong matagal nang patay sa loob. Kunin niyo na siya. Hindi mapakali si Nilo. Ang desisyon ni Ramon na mag-isip pa ng isang araw ay hindi nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Sa halip, ito ay parang isang bombang may orasan at naririnig niya ang bawat pag-tiktok nito sa kanyang dibdib. Hindi siya pumasok sa eskwela. Paano siya makikinig sa turo tungkol sa mga numero at letra kung ang tanging nasa isip niya ay ang buhay ng kanyang kaibigan? Hindi rin siya nangalakal ng bakal. Walang halaga ang kalawang ngayon. Maghapon niyang binantayan ang sirko mula sa malayo. Nagbabaka sakaling bumalik si Ramon para sabihing hindi na niya itutuloy. Pero walang Ramon na dumating. Walang kotse. Tanging ang katahimikan lang at ang walang tigil na pag-indayog ni Lumad. Nang magsimulang kumalat ang kulay kahel na sinag ng dapit hapon, alam ni Nilo na nauubos na ang oras. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Kailangan niyang kausapin si Ramon. Sinundan niya ang alaala ng anyo ng lalaki. Kupas na damit. Balikat na laging nakayuko. Amoy ng kalungkutan. May isang lugar lang na babagay sa ganoong tao. Ang maliit na bar sa kanto, ilang bloke mula sa sirko. Nang marating niya ang pinto nito, halos umurong ang kanyang mga paa. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay bumuga palabas, kasabay ng malakas na tawanan ng mga lalaking halos hindi na niya maaninag sa dilim sa loob. Ito ay isang mundo ng mga matatanda. Isang mundong hindi para sa kanya. Pero pagkatapos ay naisip niya si Lumad. Nakatayo, mag-isa, naghihintay. Huminga siya ng malalim at pumasok. Walang pumansin sa kanya. Isang batang gusgusin na naligaw sa lungga ng mga nawawala. At doon, sa isang sulok, nakita niya ito. Si Ramon, nakayuko sa mesa, kaharap ang isang baso ng alak. Mukha siyang mas pagod, mas wasak kaysa kahapon. Naglakad si Nilo palapit. Ang bawat hakbang ay parang pagtapak sa basag na salamin. Ang puso niya ay kumakaripas sa kanyang dibdib, pero pinilit niyang maging matatag. Sir, mahina ang kanyang boses, halos hindi marinig sa ingay ng bar. Hindi lumingon si Ramon. Sir, ulit niya, medyo mas malakas. Dahan-dahang itinaas ni Ramon ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay mapupula at malabo. Tumagal ng ilang segundo bago siya nakilala nito. Nang makilala siya, isang inis ang gumuhit sa kanyang mukha. Ikaw na naman? Garalgal ang boses ni Ramon. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka. Sir, pakiusap po, sabi ni Nilo. Ang kanyang boses ay nanginginig na. Ramdam niya ang mga mata ng ibang mga lalaki sa bar na nakatingin na sa kanila. Huwag niyo po ibenta si Lumad. Isang maikling tawa ang kumawala kay Ramon. Isang tawang walang saya. At bakit hindi? Kaibigan ko po siya. Ang tatlong salitang iyon ay lumabas mula sa bibig ni Nilo ng buong katapatan. Iyon ang pinakamalakas niyang argumento.
Ang tanging katotohanan na alam niya. Pero para kay Ramon, ang mga salitang iyon ay isang insulto, isang sampal mula sa inosenteng mundo na matagal na niyang tinalikuran. Bigla siyang tumayo at ang kanyang silya ay gumawa ng malakas na kalabog. "Kaibigan!" sigaw niya at ang kanyang hininga ay amoy alak. Anong alam ng isang batang tulad mo sa pagkakaibigan? Anong alam mo sa kahit na ano? Isa siyang halimaw. Isang halimaw na sumira sa buhay ko. Isang tulak. Hindi ito malakas, pero dahil sa pagkabigla at sa maliit niyang pangangatawan, nawalan ng balanse si Nilo at napaupo sa maruming sahig. Natahimik ang buong bar. Hindi nasaktan si Nilo, pero ang kahihiyan at ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa sa anumang sugat. Tumingin siya kay Ramon mula sa sahig. At sa sandaling iyon, isang kakaibang bagay ang nangyari sa loob niya. Nawala ang takot. Sa halip na palitan ito ng isang malinaw at nakakalungkot na pagkaunawa. Hindi isang galit na higante ang nakita niya. Ang nakita niya ay isang taong talunan. Isang taong mas bilanggo pa kaysa kay Lumad. Ang galit nito ay hindi para sa kanya. Ang galit nito ay para sa sarili. Dahan-dahang tumayo si Nilo. Hindi siya umiyak. Pinagpagan niya ang alikabok sa kanyang shorts at tinitigan si Ramon ng diretso sa mga mata. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, pero ang kanyang tingin ay nagsasabi ng lahat. "Naaawa ako sa'yo." Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palabas ng bar. Ang bawat hakbang ay mabigat. Talo siya. Pero habang nasa may pinto na siya, may narinig siyang isang bulong, mahina. Halos isang hangin lang na dumaan, sinabi ni Ramon sa kanyang sarili, sa baso, sa multo ng kanyang kahapon. Hindi siya, ako. Ako ang halimaw. Napatigil si Nilo. Lumingon siya. Pero si Ramon ay nakaupo na ulit, nakatitig sa kawalan. Hindi niya naintindihan paanong ang taong tumawag na halimaw kay Lumad ay siya ring aamin na siya ang totoong halimaw. Nagpatuloy si Nilo sa paglakad palabas. Dala-dala. Hindi lang ang bigat ng kanyang pagkatalo, kundi pati na rin ang bigat ng isang tanong na walang sagot. Kailangan ni Ramon ng isa pang bote. O baka dalawa. O baka isang buong kahon. Kailangan niya ng sapat na alak para malunod ang mukha ng bata sa kanyang isipan. Ang mga matang yon, puno ng akusasyon at awa. Lalo na ang awa. Iyon ang pinakamasakit. Pero bago pa siya makatawag muli sa bartender, isang anino ang tumabon sa kanyang mesa. Mukhang kailangan mo ng kasama. Itinaas ni Ramon ang kanyang tingin. Si Sandoval, nakatayo sa harap niya, hindi suot ang peking ngiti ng isang negosyante, kundi ang isang nanggisi ng isang mangangaso na nasukol na ang kanyang biktima. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Ramon. Pilit na itinatago ang panginginig sa kanyang boses. "Narinig ko ang desisyon mo," sabi ni Sandoval. Umupo sa silya sa harap niya nang walang paalam. Kumuha ito ng isang baso mula sa kabilang mesa at nagsali ng alak mula sa bote ni Ramon. "Magandang balita. Oras na para magdiwang." "Walang dapat ipagdiwang," sagot ni Ramon. "Gusto ko lang matapos to." Sumipsip ng alak si Sandoval. "Oo naman, matatapos na." Isang magandang pagtatapos para sa isang napakahabang kwento. May kakaiba sa tono ni Sandoval ngayon, na wala ang pagkukunwari. Mayroon itong lamig, isang personal na kagalakan na nagpatindig ng balahibo ni Ramon. "Bakit mo ba talaga gustong bilhin ng elepante?" tanong ni Ramon. Biglang nagkaroon ng tapang na itanong ang bagay na bumabagabag sa kanya. "Hindi ka naman negosyante ng hayop. Anong mapapala mo sa isang matandang elepante?" Ngumisi si Sandoval. Ang ngising yon ay umabot sa kanyang mga mata, at ang mga matang yon ay puno ng isang lumang apoy na hindi pa namamatay. "Hindi ang elepante ang binibili ko, Ramon. Ang binibili ko ay ang kwento." "Anong kwento?" "Ang kwento ng pagbagsak mo
Natigilan si Ramon. Ang ingay ng bar ay tila humina sa kanyang pandinig. Naalala mo ba, Ramon? Patuloy ni Sandoval. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng lason. Noong mga bata pa tayo, palagi kang nauuna. Mas magaling sa eskwela. Mas gusto ng mga tao. At pagkatapos, itinayo mo ang sirko mo, ang dakilang Circo de Leon. Lahat ng tao sa Davao, ikaw ang pinag-uusapan. Isang alaala ang biglang pumasok sa isip ni Ramon. Isang muka. Si Sandoval, mas bata, mas payat, laging nasa gilid. Nakatingin ng may inggit. Palagi kang nauuna, ulit ni Sandoval. Sa negosyo, pati kay Isabel, ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang asawa ay parang isang suntok sa sikmura ni Ramon. Bigla niyang naintindihan. Pinahanga mo siya sa mga pangarap mo, sabi ni Sandoval. Ang pait ay tumatagas sa kanyang boses. Samantalang ako, wala. Binaliwala niya ako. Pinili ka niya. Wala kang karapatang banggitin ang pangalan niya, galit na sabi ni Ramon. May karapatan ako dahil kung pinili niya lang ako, buhay pa sana siya ngayon. Sigaw ni Sandoval at sa isang iglap nawala ang kanyang malamig na kontrol. Napalitan ito ng purong galit na tinago sa loob ng 30 taon. Pero hindi. Pinili ka niya. At pinabayaan mo siya. Pinatay mo siya, Ramon. Tumahimik ka. At ngayon, sabi ni Sandoval, muling kinalma ang sarili at ibinalik ang kanyang malamig na ngisi. Ako naman ang mananalo. May plano ako, Ramon. Isang malaking event. Dadalhin ko ang media. Ipapakita ko sa lahat kung paano ko wawakasan ang sumpa ng Davao. Ang huling simbolo ng kabiguan mo, papanoorin ng buong syudad habang tinatapos ko ang buhay ng halimaw mo. At ikaw ang tatanggap ng bayad. Naintindihan na ni Ramon. Hindi ito negosyo. Ito ay paghihiganti. Isang ritual ng pagpapahiya. Ang elepante ay hindi isang problema na aalisin. Ito ay isang tropeyo na ipaparada. At siya, isa lang siyang miserableng piyesa sa larong ito. Tumawa si Ramon, isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa. Hindi ako papayag. Talaga? Tanong ni Sandoval at may kinuha mula sa kanyang bulsa. Isang lumang, nakatuping papel. Inilapag niya ito sa mesa, isang kasulatan ng utang. Ang pirma ni Ramon ay nasa ilalim, ang petsa, 1 linggo bago ang aksidente. Ang perang hiniram niya para ipambili ng sasakyan, hindi ng bagong kable. At nga pala, sabi ni Sandoval na parang, wala lang. Bayaran mo na rin ang lumang utang mo sa akin. Kasama ang interes sa loob ng 30 taon. Nanlamig si Ramon. O baka gusto mong malaman ng lahat ang totoong dahilan ng pagbagsak ng sirko mo? Checkmate. Ang papel sa ibabaw ng mesa ay hindi lang isang papel. Ito ay isang pader. Isang pader na gawa sa 30 taon ng kasinungalingan, takot, at pagsisisi. At ngayon, si Ramon de Leon ay nakasandal dito, walang kawala. Ang kasulatan ng utang, ang kanyang pirma, ang petsa, lahat ng ebidensya ng kanyang kasalanan ay naroon, nakatitig sa kanya, mas matalas pa sa tingin ng kahit sinong hukom. Itinulak ni Sandoval ang isa pang papel sa ibabaw ng mesa, sa tabi ng lumang utang, isang malinis at puting papel, isang kontrata. Heto na, ang kasunduan, sabi ni Sandoval. Ang boses ay kalmado na parang nag-aalok lang ng kape. Simple lang, pipirmahan mo to. Ibibigay ko sa iyo ang pera at kakalimutan na natin ang lahat ng utang mo. Lahat ng sikreto mo, mananatiling sikreto. Tinitigan ni Ramon ang kontrata. Ang pangalan ni Sandoval ay nakaprinta sa itaas, malaki at matapang. Isang bandila ng pananakop na itinulos sa guho ng kanyang buhay at sa ilalim may isang blangkong linya.
naghihintay ng akit. Isang linya para sa kanyang pangalan, isang linya para sa kanyang pagsuko. Isinandal niya ang kanyang likod sa upuan. Ang ingay ng bar ay parang isang malayong ugong na lang. Ang tanging malinaw ay ang tibok ng kanyang puso, isang mabagal at mabigat na pagtambol ng pagkatalo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa isang saglit, wala na siya sa maingay na bar. Nasa sirko siya ulit, pero hindi ang sirko ng panaginip niya. Ang sirko ng mga pangarap niya. Kasama niya si Isabel. Nakatayo sila sa gitna ng isang bakanting lote bago pa man may itayong kahit ano. Gabi noon at ang tanging ilaw nila ay ang buwan. Dito, sabi niya, habang iginuguhit ang kanyang daliri sa hangin. Dito ang magiging entablado. At doon, ang upuan para sa daan-daang tao na papalakpak para sa'yo. Ngumiti si Isabel, ang ngiting kayang magpainit sa pinakamalamig na gabi. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Hindi para sa akin, Ramon. Para sa atin. Para sa atin, bulong niya. Itatayo natin ang pinakamagandang sirko sa buong Mindanao. Iyon ang pangako. Isang pangakong binuo sa ilalim ng mga bituin, puno ng pag-ibig at pag-asa. Minulat ni Ramon ang kanyang mga mata. Ang pangako ay abo na lang. Ang mga bituin ay matagal nang namatay. Sinubukan niyang muling isipin ang nangiti ni Isabel, pero ibang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Ang mukha ni Isabel, pero hindi na nakakangiti. Puno ito ng lungkot, puno ng pagkabigo. Isang tahimik na tanong sa mga mata nito, "Bakit, Ramon? Bakit mo ako pinabayaan?" "Bigyan mo ako ng panulat," sabi ni Ramon. Ang boses ay basag at walang buhay. Isang matagumpay ng ngiti ang sumilay sa labi ni Sandoval. Inilabas nito ang isang mamahaling fountain pen at inilapag sa ibabaw ng kontrata. Ang bigat ng panulat sa kamay ni Ramon ay parang bigat ng isang berdugo. Tinitigan niya ang blangkong linya. Ang huling piraso ng kanyang kaluluwa, ibebenta na niya para sa katahimikan. Isang pekeng katahimikan. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang unang guhit, paibaba. Ang pangalawang guhit, pahalang. Ang bawat letra ng kanyang pangalan ay isang pag-amin sa kanyang pagkakasala. R-A-M-O-N. Isang pangalan na minsay sinisigaw ng mga tao nang may paghanga. Ngayon, isinusulat niya ito na parang isang sentensya ng kamatayan. Ang tunog ng dulo ng panulat sa papel ay ang tanging maririnig. Isang mahinang kaluskos, ang tunog ng huling pagpirma sa isang kasunduan sa demonyo. Tapos na, binitiwan niya ang panulat na para siyang napaso. Kinuha ni Sandoval ang kontrata at sinuri ito. Tumango siya, puno ng kasiyahan. "Magaling," sabi niya. Inilapag niya ang briefcase ng pera sa mesa at itinulak palapit kay Ramon. "Ayan na ang kabayaran mo." Hindi tiningnan ni Ramon ang pera. Nakatitig lang siya sa kanyang pirma. Isang pangit at basag na guhit na sumasalamin sa kanyang pagkatao. Tumayo si Sandoval. "Bukas ng gabi, kukunin na namin siya." Huminto ito sa may pinto at lumingon. Isang huling patak ng lason bago umalis. "Maghanda ka para sa isang malaking palabas." At pagkatapos ay umalis na siya, iniwan si Ramon na mag-isa, kasama ang pera, ang alak, at ang nakakabinging katahimikan ng kanyang tuluyang pagkatalo. Alam ni Nilo na tapos na. Hindi na niya kailangang marinig mula kaninuman. Nakita niya ito sa paraan ng paglakad ni Ramon palayo sa bar kagabi. Isang lakad na walang direksyon, isang lakad ng taong sumuko na. Ang araw ngayon ay tila nakikidalamhati. Ang langit ay kulay abo at ang hangin ay hindi gumagalaw, na parang nagpipigil ng hininga. Maghapon siyang nag-ipon ng lakas ng loob. Sa wakas, nang ang araw ay malapit nang magtago sa likod ng mga gusali, pinilit niya ang kanyang mga paa na maglakad patungo sa sirko. Sa huling pagkakataon, may dala siya,
Hindi na saging. Isang bagay na mas espesyal. Isang buong pinya. Maliit lang ito at medyo hilaw pa sa isang bahagi. Pero ito ang pinakamahal na prutas sa palengke. Inubos niya ang lahat ng kanyang naipon sa pagbabakal sa loob ng isang linggo para lang mabili ito. Isang handog, isang regalo ng pamamaalam. Pagdating niya, ang katahimikan ay mas malalim kaysa dati. Maging ang mga kuliglig ay tila walang ganang humuni. Lumapit siya kay Lumad. Ang elepante, gaya ng dati, ay nasa gitna ng kanyang maliit na mundo. Umiindayog. Ang kadena sa kanyang paa ay kumikinang ng bahagya sa murang liwanag. Pero ngayon, hindi na ito isang kadena lang. Isa na itong tanikala na malapit ng putulin sa pinakamalupit na paraan. Umupo si Nilo sa lupa, mas malapit kay Lumad kaysa sa dati. Hindi na siya natatakot. Wala nang puwang para sa takot. Tanging isang malalim at mabigat na kalungkutan ang naroon. Dahan-dahan niyang inilapag ang pinya sa lupa. Itinulak ito palapit sa abot ng elepante. Hindi niya ito pinansin. Hindi na nagkwento si Nilo tungkol sa eskwela o sa mga nang-aasar sa kanya. Ang mga bagay na yon ay napakaliit na ngayon. Hindi rin niya binanggit ang kanyang pangarap na makita ang dagat. Ayaw niyang magsalita tungkol sa kalayaan sa harap ng isang mamamatay na bilanggo. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa dati. Sumandal siya, dahan-dahan, maingat. Isinandal niya ang kanyang likod sa malaki at magaspang na binti ni Lumad. Ang balat nito ay parang isang lumang puno, makapal at puno ng mga guhit ng panahon. Naramdaman niya ang banayad na pag-indayog ng higanting katawan, isang mabagal na ritmo na parang pagtibok ng isang pagod na puso. Isinara niya ang kanyang mga mata. Hindi ko alam kung saan kanila dadalhin. Bulong ni Nilo, ang kanyang boses ay nanginginig. Sana sa isang magandang lugar. Naramdaman niya ang pag-init sa kanyang mga mata. Ayaw niyang umiyak, pero hindi na niya mapigilan. Isang butil ng luha ang pumatak, sinundan ng isa pa. Sana maalala mo ulit yung gubat. Patuloy niya sa pagitan ng mga hikbi. Sana maalala mo yung mga puno. Yung tunog ng mga ibon, yung pakiramdam ng putik sa mga paa mo. Ipinatong niya ang kanyang palad sa binti ng elepante. Ang init nito ay tumagos sa kanyang balat. Patawad, Lumad, sabi niya. At ang salitang iyon ay puno ng bigat ng kanyang kawalan ng kapangyarihan. Sinubukan ko. Patawad kung hindi sapat. Niyakap niya ang binti nito hanggat kaya ng kanyang maliliit na braso. Sa sandaling iyon, hindi na ito isang elepante at isang bata. Sila ay dalawang kaluluwa na parehong nakakadina. Ang isa sa bakal, ang isa sa kahirapan. Dalawang kaibigan na nasa bingit ng pamamaalam. Pero hindi kita pababayaan. Bulong niya sa magaspang na balat. Pangako. Hindi niya alam kung paano o kung ano ang gagawin niya. Pero ang pangakong yon ay totoo. Nagmula ito sa kaibuturan ng kanyang puso. Nanatili siya roon ng matagal, nakasandal, nakayakap, hanggang sa ang kulay abo na langit ay naging kulay ube. Kailangan na niyang umuwi. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ng kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang pinya ay naroon pa rin, hindi ginalaw. Naglakad siya palayo. Bawat hakbang ay parang humahatak sa kanyang puso. Nang malapit na siya sa butas ng bakod, napalingon siya para sa isang huling sulyap. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang tumpok ng mga itinapong gamit malapit sa pader. Isang bunton ng mga kinakalawang na tubo, mga sirang upuan, at mga lumang pyesa ng makina. At sa gitna ng mga yon, may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Isang kagamitan. Mahaba. Gawa sa bakal. May dalawang hawakan at isang matalas na dulo na parang panga. Isang bolt cutter. Isang pamutol ng bakal. Malaki ito at mukhang mabigat. Puno ng kalawang at halatang lumana. Pero ang hugis nito ay hindi maipagkakamali.
Napatitig si Nilo rito. Ang pangako niya kay Lumad ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi kita pababayaan. Pangako. Isang ideya ang biglang sumibol sa kanyang utak. Isang ideyang imposible. Isang ideyang nakakatakot. Isang ideyang puno ng pag-asa. Nagsimula ito bilang isang ambon. Isang banayad na pagpatak na halos hindi maramdaman sa balat. Pero habang lumalalim ang gabi, ang ambon ay naging ulan. At ang ulan ay naging isang sigwa. Ang hangin ay humahagupit. Isinasayaw ang mga puno sa isang marahas na paraan. Ang kulog ay dumadagundong sa kalangitan na parang isang galit na higanteng nagbabanta. Sinusundan ito ng matatalim na kidlat na panandali ang ginagawang araw ang gabi. Para sa karamihan sa Davao, ito ay isang gabi para manatili sa loob ng bahay, magkape at maghintay na tumila ang bagyo. Pero para kay Ramon de Leon, ang bagyo sa labas ay walang-wala kumpara sa bagyo sa loob niya. Nasa kwarto siya, pero hindi siya nakaupo. Hindi siya nakahiga. Pabalik-balik siya sa paglalakad sa maliit na espasyo na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Ang briefcase na puno ng pera ay nakapatong sa kanyang kama, hindi pa nabubuksan. Parang isang bomba na anumang oras ay sasabog. Sa bawat dagundong ng kulog, isang boses ang naririnig niya sa kanyang isipan. Kaibigan ko po siya, ang boses ng bata. Ang mga mata nitong puno ng pakiusap, napahawak si Ramon sa kanyang ulo. Isa kang duwag, Ramon. Ang sarili niyang boses, ang boses ng konsensya na matagal na niyang sinusubukang patahimikin. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ang sahig ay lumalangit-ngit sa bawat hakbang. Sa bawat pagguhit ng kidlat, isang imahe ang sumusulpot sa kanyang isipan. Ang ngisi ni Sandoval, puno ng pagtatagumpay. Isang ngisi na nagsasabing, nanalo ako, natalo kita. Hinampas ni Ramon ang pader gamit ang kanyang kamao. Ang sakit sa kanyang mga buko ay isang maliit na bagay kumpara sa sakit ng kanyang kahihiyan. At pagkatapos, ang pinakamasakit sa lahat, ang sigaw ni Isabel, ang sigaw na iyon, ang sigaw na gumigising sa kanya tuwing gabi. Ang sigaw na hindi niya kailanman mapapatahimik, gaano man karaming alak ang kanyang inumin, gaano man kalayo ang kanyang takbuhan. Huminto siya sa gitna ng kwarto, basang-basa ng pawis, nanginginig. Anong ginawa ko? Tanong niya sa kawalan. Isabel, anong ginawa ko? Ipinagbili niya ang huling koneksyon niya sa nakaraan. Ipinagbili niya ang isang buhay para sa pekeng kapayapaan. Ipinagkanulo niya ang isang nilalang na walang kasalanan para lang pagtakpan ang sarili niyang kasalanan. At para saan? Para sa pera na nakapatong sa kama? Para sa isang araw pa ng pagtakas? Napatingin siya sa bintana. Ang ulan ay bumubuhos na parang isang kurtina ng tubig. Ang mundo sa labas ay nagwawala. At sa gitna ng bagyong yon, si Lumad, nakatayo. Mag-isa sa dilim, nakakadena, naghihintay sa kanyang sentensya. Isang bagay ang biglang pumutok sa loob ni Ramon. Isang bagay na matagal nang natutulog. Isang bagay na akala niya ay matagal nang patay. Hindi ito tapang. Hindi ito kabayanihan. Pagod na siya. Pagod na siyang matakot. Pagod na siyang magtago. Pagod na siyang maging ang halimaw. Sa sarili niyang kwento, wala na siyang plano. Wala na siyang iniisip na kahihinatnan. Ang tanging alam niya ay may isang bagay siyang dapat gawin. Kinuha niya ang isang lumang kapote mula sa likod ng pinto. Isinuot niya ito. Hindi na inabalang isara. Lumabas siya ng kanyang kwarto at sinalubong ang bagsik ng ulan. Ang malamig na tubig ay agad na tumagos sa kanyang damit. Pero hindi niya ito ininda. Tumakbo siya. Tumakbo siya sa gitna ng bagyo. Ang kanyang mga paa ay lumulusong sa mga nabuong lawa sa kalsada. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. O baka alam niya. Matagal na niyang alam. Patungo siya sa sirko. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya pagdating doon.
Pipigilan ba niya ang mga tauhan ni Sandoval? Haharapin ba niya si Lumad sa huling pagkakataon? O tatayo lang ba siya roon at hahayaang ano rin ng ulan ang lahat ng kanyang kasalanan? Hindi mahalaga. Ang mahalaga, sa unang pagkakataon, sa loob ng 30 taon, hindi na siya tumatakbo palayo sa sirko. Tumatakbo siya pabalik dito. Ang bagyo ay isang perpektong kasabwat. Ang bawat dagundong ng kulog ay nagtatakip sa tunog ng kanyang mga yabag. Ang bawat pagguhit ng kidlat ay nagsisilbing ilaw sa kanyang daraanan. Ang malakas na buhos ng ulan ay tila hinuhugasan ng kanyang takot. Iniiwan lamang ang purong determinasyon. Para kay Nilo, ang bigat ng bolt cutter ay parang bigat ng buong mundo. Kinailangan niyang gamitin ang 2 kamay para lang mabuhat ito, at bawat ilang hakbang ay kailangan niyang huminto para magpahinga. Ang matalim na gilid ng kalawang ay sumusugat sa kanyang palad, pero hindi niya ito iniinda. Malapit na siya. Tanaw na niya ang anino ni Lumad sa gitna ng sirko, isang bundok ng kalungkutan na hindi matinag ng bagyo. Pagdating niya sa paanan ng elepante, inilapag niya ang mabigat na kagamitan. Humihingal siya. Ang kanyang dibdib ay umaakyat baba. Lumad, sabi niya sa gitna ng hangin at ulan, nandito na ako. Tutuparin ko ang pangako ko. Ang elepante ay hindi gumalaw. Tila hindi nito napansin ang maliit na figura na abala sa kanyang paanan. O baka napansin nito, pero pagkatapos ng 30 taon, wala na itong inaasahan pa. Ang unang pagsubok, ang kandado. Isang makapal at kinakalawang na piraso ng bakal na matagal nang hindi nabubuksan. Sinubukan ni Nilo na ipasok ang panga ng bolt cutter, pero masyadong makipot ang siwang. Frustration, panic, hindi. Kailangan niyang kumalma. Tiningnan niya ang kadena. Ang bawat eslabon ay sinlaki ng kanyang kamao. Dito niya kailangang mag-focus. Itinaas niya ang bolt cutter. Ang bigat nito ay halos magpatumba sa kanya. Ipinosisyon niya ang isang eslabon sa pagitan ng matatalim na panga. Ang unang pagsubok, ginamit niya ang lahat ng lakas sa kanyang maliliit na braso. Piniga niya ang mga hawakan. Ang kalawang ay bahagyang natuklap, pero ang bakal ay hindi man lang nayupi. Masakit. Ang puwersa ay bumabalik sa kanyang mga braso, nanginginig ang kanyang mga buto. Huminga siya ng malalim. Ulit. Piniga niya ulit. Mas malakas. Sumigaw siya sa pagsisikap. Ang sigaw niya ay nilamon ng ugong ng bagyo. Wala pa ring nangyari. Napaluhod siya sa putik. Umiiyak na siya ngayon. Mga luhang humahalo sa tubig ulan sa kanyang mukha. Hindi ko kaya. Hikbi niya. Masyadong makapal. Tumingala siya kay Lumad. Nakatayo lang ito, umiindayog. Parang sinasabing, alam ko, matagal ko nang alam. Pero hindi sumuko si Nilo. Naalala niya ang kwento ng kanyang lolo tungkol sa mga langgam. Ang isang langgam ay mahina, pero kapag nagtulungan, kaya nilang magbuhat ng mas malaki pa sa kanila. Wala siyang kasama. Mag-isa lang siya, pero hindi lang braso ang kailangan niya. Kailangan niya ang bigat ng kanyang buong katawan. Isang ideya. Isang desperadong ideya. Ipinosisyon niyang muli ang bolt cutter sa isang eslabon. Inilapag niya ang isang hawakan sa sementadong sahig. Ang isa pang hawakan ay nakaangat, nakaturo sa langit na parang isang pingga. Umakyat siya sa isang tipak ng bato na malapit doon. Kumuha siya ng buwelo at tumalon siya. Ang lahat ng kanyang bigat, ang kanyang maliit, payat, at kulang sa timbang na katawan ay ibinuhos niya sa nakaangat na hawakan. Isang tunog, isang maikli at matalas na tunog ng pagprotesta ng bakal. C-R-A-C-K. Ang impact ay nagpatalsik sa kanya. Bumagsak siya sa putikan. Pero bago pa man niya maramdaman ang sakit, narinig niya ang isang bagay na mas maganda pa sa anumang musika. Ang tunog ng bakal na bumabagsak sa semento.
Clang. Isang malalim at mabigat na tunog. Isang tunog na umaling-awngaw sa buong sirko, mas malakas pa sa dagundong ng kulog. Ang tunog ng isang sentensyang natapos. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa paanan ni Lumad. Ang dulo ng kadena ay nakahandusay na sa lupa. Hiwalay na. Ang eslabon na pinagtulungan nila ng grabidad ay basag at bukas. Malaya na ang kadena. Napatitig si Nilo, hindi makapaniwala. Nagawa niya. Nagawa niya. Si Lumad. Sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, wala nang bakal na nag-uugnay sa kanya sa lupa. Pero ano ang gagawin nito ngayon? Ang katahimikan. Iyon ang unang napansin ni Nilo. Ang kulog ay humina na. Naging isang malayong bulong na lang. Ang malakas na buhos ng ulan ay isa na lang ambon. At sa sirko, ang tanging tunog ay ang pagpatak ng tubig mula sa mga sirang bubong at ang paghinga. Ang kanyang paghinga at ang malalim at mabagal na paghinga ni Lumad. Pero si Lumad ay hindi gumagalaw. Ang kadena ay nakahandusay sa lupa na parang isang patay na ahas, pero ang paa ng elepante ay nananatili sa parehong lugar. Ang kinatatayuan nito sa loob ng 30 taon. Ang bilog na espasyo sa semento na mas manipis na kaysa sa ibang bahagi dahil sa walang tigil na pag-apak at pag-indayog. Lumipas ang 1 minuto, 2, 5. Wala pa ring nangyayari. Nagsimulang kumalat ang isang malamig na takot sa dibdib ni Nilo. Mas malamig pa sa basang damit na nakadikit sa kanyang balat. Baka huli na ang lahat. Baka nakalimutan na ni Lumad kung paano maging malaya. Baka ang pagkakakadena ay hindi na lang sa bakal, kundi nasa isip na rin. Baka mas gusto na lang nitong manatili sa pamilyar na kulungan kaysa harapin ang isang mundong hindi na nito kilala. Lumad? Basag ang boses ni Nilo. Dahan-dahan siyang umatras. Binibigyan ito ng espasyo. Hindi niya ito pipilitin. Ang kalayaan ay hindi dapat ipinipilit. Malaya ka na. Lumad. Ulit niya. Mas mahina. Na parang isang panalangin. Pwede ka nang umalis. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago. Ang walang tigil na pag-indayog ay huminto. Sa unang pagkakataon, nakita ni Nilo si Lumad na nakatayo nang hindi gumagalaw. Perpektong nakatigil, na parang isang estatwa na ginawa mula sa anino at ulan. Pagkatapos, dahan-dahan, itinaas nito ang kanang paa sa harap. Ang paa na may marka pa rin ng kalawang mula sa kadena. Nag-alinlangan ito sa ere ng 1 segundo. Nanginginig ng bahagya na parang hindi sigurado kung mayroon ba itong karapatan. At pagkatapos ay ibinaba niya ito. Isang hakbang sa labas ng bilog, ang unang hakbang sa loob ng 30 taon. Isang hakbang lang iyon, pero para kay Nilo, ito ay kasing halaga ng unang pagtapak ng tao sa buwan. Sinundan ito ng isa pa at isa pa. Bawat hakbang ay mabagal, maingat, at tila hindi sigurado. Parang isang bagong silang na sanggol na natututong maglakad. Ang dambuhalang katawan nito ay umuusad, papalayo sa kinasanayang pwesto, patungo sa kadiliman. Napangiti si Nilo sa gitna ng kanyang mga luha. Ang pag-asa. Heto na. POV. Ramon patakbo siyang dumating. Hinihingal. Basang-basa. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanya sa kinatatayuan niya, sa may anino ng sirang tarangkahan. Isang eksena na parang mula sa isang panaginip. Isang eksenang hindi ka panipaniwala. Ang bata. Nakatayo sa gitna ng ulan, maliit at marupok. At ang elepante, wala na ang kadena. Naglalakad ito. Hindi isang marahas na pagtakbo, hindi isang galit na pagwawala, kundi isang mabagal at halos sagradong prosesyon. Bawat hakbang ay tila may bigat ng mga taon ng pagtitiis. Napatingin si Ramon sa basag na eslabon sa lupa at pagkatapos ay sa bolt cutter na nakahandusay sa putikan. Ang bata, ang maliit na batang ito,
Nagawa nito ang hindi niya nagawa sa loob ng 30 taon. Nagawa nito ang hindi kayang gawin ng pera ni Sandoval, ng galit niya, ng pagsisisi niya. Nagbigay ito ng kalayaan. Mula sa kinatatayuan niya sa dilim, nakita siya ni Nilo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng ambon, walang salitang namutawi. Walang sigaw ng galit mula kay Nilo. Walang akusasyon. Tanging isang tingin lang na puno ng pagod at isang kakaibang pag-unawa. At si Ramon, wala siyang masabi. Walang mura, walang pagbabanta. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim at nakakahiyang paghanga. Ang bata, ang tunay na matapang. Siya ang duwag. Ang kanilang tahimik na pagtitigan ay nabasag nang ang atensyon nilang dalawa ay muling napunta kay Lumad. Papunta ito sa direksyon ng pangunahing pasukan. Ang malaking butas sa pader kung saan dating pumapasok ang mga manunood na puno ng pananabik. Pareho silang napigil ng hininga. Ano ang gagawin nito? Tatakbo ba ito papasok sa mga kalsada ng syudad? Magwawala? Maninira? Ang buong kinabukasan ay nakasalalay sa susunod na hakbang ng isang matandang elepante. Ang ulan ay tuluyan ng tumila. Ang naiwan na lang ay ang ambon na parang isang manipis na belo na bumabalot sa mundo at ang tunog ng tubig na tumutulo mula sa bawat posibleng sulok. Ang hangin ay malinis at malamig. Amoy lupa. Amoy bagong simula. At sa gitna ng lahat, nagkaroon ng liwanag. Dahan-dahan, sa silangan, ang kulay itim na langit ay nagsimulang maging kulay ube, tapos ay kulay rosas, tapos ay kulay kahel. Ang bukang liwayway. Dumarating ito na parang isang pangako, pero hindi pinansin ni Ramon ang ganda ng langit. Ang kanyang buong atensyon, ang kanyang buong pagkatao ay nakatuon sa isang figura. Si Lumad. Hindi ito nagwala, hindi ito tumakbo. Lumabas lang ito sa sirang pader ng sirko. Humakbang ito sa labas ng teritoryong naging kulungan nito sa loob ng 30 taon. At doon, sa gilid ng kalsada, sa basang lupa, huminto ito. Nakatayo lang ito roon, perpektong nakatigil. Ang kanyang malaking katawan ay nakaharap sa silangan. Hindi sa mga gusali ng syudad, hindi sa mga kabahayan. Nakaharap ito sa malayong kabundukan na abot tanaw, isang mahabang linya ng kulay berde at asul na unti-unting nililiwanagan ng sumisikat na araw. Nakaharap ito sa direksyon ng gubat. Nakaharap ito sa direksyon ng tahanan. Si Ramon at ang bata, si Nilo, ay nakatayo sa di kalayuan. Magkahiwalay, pero parehong saksi sa sagradong sandaling iyon. Tinitigan ni Ramon ang elepante. At sa liwanag ng umaga, hindi na isang halimaw ang nakita niya. Hindi na isang buhay na paalala ng kanyang kasalanan. Ang nakita niya ay isang kapwa bilanggo. Naintindihan niya. Sa wakas, si Lumad ay nakakadena sa bakal. Siya, si Ramon, ay nakakadena sa alaala. Pareho silang nakatayo sa iisang lugar sa loob ng 30 taon, umiindayog sa ritmo ng kanilang mga personal na trahedya. Ang pagkakaiba lang, ang isa sa kanila ay pinakawalan na. Nakahinga ng malalim si Lumad, isang malalim at mahabang paghinga. Ang hangin ng kalayaan, ang hangin ng umaga, ang amoy ng basang lupa at ng malayong gubat. At pagkatapos, dahan-dahan na parang isang hari na pagod na sa kanyang trono, ang mga tuhod nito sa harap ay bumaluktot. Walang ingay, walang paghihirap, marahan. Lumuhod ito sa lupa. Pagkatapos ay ang likurang bahagi ng kanyang katawan. At sa huli, dahan-dahan niyang ibinagsak ang kanyang malaking katawan sa gilid, na parang isang barkong dahan-dahang lumulubog sa isang payapang dagat. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakabukas, nakatitig sa kabundukan, at pagkatapos ay wala na. Ang mabagal na pagtaas at pagbaba ng kanyang tagiliran ay huminto. Ang bundok ng kalungkutan ay nagpahinga na.
Hindi napigilan ni Ramon ang isang hikbi na kumawala mula sa kanyang dibdib. Isang tunog na hindi niya alam na kaya pa pala niyang gawin. Hindi ito isang hikbi ng lungkot. Hindi rin ng saya. Ito ay isang hikbi ng paglaya. Naglakad siya palapit kay Nilo. Ang bata ay nakatayo pa rin, nakatitig sa katawan ni Lumad. Hindi ito umiiyak. Ang kanyang mukha ay payapa, puno ng isang bigat at karunungan na hindi dapat taglayin ng isang 10 taong gulang. Sa unang pagkakataon, ginawa ni Ramon ang isang bagay na tama. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at marahang ipinatong sa balikat ng bata. Hindi ito isang kilos ng galit o ng pagpapalayas. Ito ay isang kilos ng pag-unawa, isang tahimik na pag-amin, isang pasasalamat. Pinalaya mo siya, bulong ni Ramon. Ang boses ay garalgal. Tumangulang si Nilo, hindi inaalis ang tingin kay Lumad. At sa katahimikan ng umagang yon, sa harap ng isang higanting nagpahinga na, 2 kaluluwa ang nagsimulang maghilom. Ang katahimikan ay nabasag ng isang tunog na hindi nabibilang doon. Ang tunog ng makina ng sasakyan. Papalapit. Mula sa kanto, lumitaw ang isang itim at makintab na kotse. Ang kotse ni Sandoval. At sa likod nito, isa pang van. May logo ng isang TV station sa gilid. Nagsimula nang dumating ang mga buwitre. Ang palabas ay magsisimula na, pero ibang-iba sa plinano nila. Ang pagdating ni Sandoval ay parang isang bato na itinapon sa isang payapang lawa. Ang itim na kotse ay huminto ng biglaan at bumaba siya mula rito na parang isang bagyong paparating. Ang kanyang plansadong damit ay tila hindi nababagay sa putik at kalungkutan ng umaga. Nang makita niya ang eksena, ang nakahandusay na elepante, si Ramon, at ang bata, ang kanyang mukha ay nag-iba mula sa pagiging kampante patungo sa purong pagkalito, at pagkatapos ay sa nag-aapoy na galit. Anong nangyari dito? Sigaw niya, ang kanyang boses ay pumipiyok. Ramon, anong ginawa mo? Kasunod niyang bumaba ang mga tao mula sa van. Isang reporter na may hawak na mikropono at isang cameraman na agad na itinuon ang lente sa katawan ni Lumad. Pagkatapos ay kay Sandoval at pagkatapos ay kay Ramon. Mr. Sandoval? Tanong ng reporter. Totoo po bang kayo na ang bagong may-ari ng elepanteng ito? Hindi pinansin ni Sandoval ang reporter. Lumapit siya kay Ramon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Baliw ka na ba? Bulong niya ng may panggigigil, sapat lang para marinig ni Ramon. Pinakawalan mo ba ito? Sinira mo ang usapan natin. Sinira mo ang lahat. Humarap siya sa kamera. Biglang binago ang kanyang anyo. Mula sa isang galit na negosyante, naging isa siyang nag-aalalang mamamayan. Isang malaking trahedya, sabi niya sa mikropono. Ang matandang elepanteng ito, na matagal ng problema sa lugar na ito, ay tila nagwala kagabi. At ang taong ito, itinuro niya si Ramon. Ang may-ari, ang siyang dapat managot sa kapabayaan na ito. Lahat ng mata ay napunta kay Ramon. Ang lente ng kamera, ang mga mata ng reporter, ang nanunumbat na mga mata ni Sandoval. Ito na yon. Ito na ang sandali na kinakatakutan niya sa loob ng 30 taon. Ang paghuhusga, ang kahihiyan sa harap ng publiko. Dati, tatakbo siya. Dati, magtatago siya sa likod ng alak at kasinungalingan. Pero ngayon, may iba na. Tumingin siya sa nakahandusay na katawan ni Lumad, isang payapang bundok na nagpapaalala sa kanya kung ano ang tunay na lakas. Tumingin siya kay Nilo, na tahimik na nakatayo sa kanyang tabi, isang maliit na kandila ng katapangan sa gitna ng dilim. Wala nang takot, wala nang dapat itago. Huminga siya ng malalim. Humarap siya sa kamera, hindi bilang ang duwag na si Ramon de Leon, kundi bilang isang taong handa ng bayaran ang kanyang mga kasalanan. Oo, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw.
Isang boses na matagal na niyang hindi naririnig mula sa sarili. Kasalanan ko. Nagulat si Sandoval. Hindi ito ang inaasahan niya. Pero hindi ang pagkamatay ng elepanteng ito. Pagpapatuloy ni Ramon. Ang pagkamatay niya ay hindi isang trahedya. Ito ay isang paglaya. Isang kalayaan na ipinagkait ko sa kanya sa loob ng 30 taon. Ang reporter ay natigilan. Ang mikropono ay nanatiling nakatutok kay Ramon. Lahat kayo, sabi ni Ramon. Ang kanyang tingin ay lumibot sa mga bagong dating na usisero. Ang alam nyo lang ay ang kwento. Ang kwento ng isang elepanteng nagwala at sumira sa buhay ko. Pero iyon ay isang kasinungalingan. Isang kasinungalingang itinayo ko para pagtakpan ng katotohanan. Ang asawa ko. Halos mabasag ang boses niya sa pagbanggit ng salita. Si Isabel ay namatay sa isang aksidente. Isang aksidenteng kasalanan ko. Isang sirang kable na ipinagwalang bahala ko dahil mas mahalaga sa akin ang pera kaysa sa kaligtasan niya. At nangyari ang trahedya, kailangan ko ng masisisi kaya itinuro ko ang isang nilalang na hindi makakapagsalita. Isang nilalang na walang kasalanan. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga nakikinig. Ang kwentong bayan na alam ng lahat ay biglang nagiba sa kanilang harapan. Hindi pa tapos si Ramon. Tumingin siya ng diretso kay Sandoval. At ang taong ito, sabi niya, itinuro ang negosyante na ngayon ay namumutla na, alam niya yan, pero wala siyang pakialam. Ang gusto niya lang bilhin ay hindi ang elepante. Ang gusto niyang bilhin ay ang aking kahihiyan. Para iparada, para pagtawanan, para sa isang matagal ng personal na galit. Biglang nagkagulo. Ang kamera ay mabilis na bumaling mula kay Ramon patungo kay Sandoval. Ang reporter na nakabawi na sa pagkabigla ay agad na sinugod si Sandoval ng mga tanong. Mr. Sandoval, totoo po ba ito? Ano ang masasabi niyo sa mga akusasyon ni Mr. De Leon? Kasinungalingan yan. Nautal na sabi ni Sandoval. Gawa-gawa niya lang yan. Baliw na siya. Pero huli na. Ang kanyang pagkataranta ay isang pag-amin na. Ang kanyang palabas ay nasira na. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang isa pang sasakyan. Isang sasakyan ng pulis. 2 pulis ang bumaba. Lumapit sila, hindi kay Sandoval, kundi kay Ramon. Sir, sabi ng isang pulis, kailangan po naming kunin ang statement nyo at kailangan nyo pong sumama sa amin sa presinto. Hindi umalma si Ramon, hindi siya nagpumiglas. Sa unang pagkakataon, ang pagharap sa batas ay hindi parang isang parusa. Ito ay parang isang simula. Bago siya umalis, lumingon siya kay Nilo. Isang huling tingin. Isang tingin ng pasasalamat, ng paumanhin, at ng pamamaalam. Isang tahimik na pangako na kahit anong mangyari, babawi siya. At habang sumasakay siya sa kotse ng pulis, sa gitna ng mga kamera at nagbubulong ang mga tao, naramdaman ni Ramon ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng napakatagal na panahon. Kapayapaan. Ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay tunay ngang nakapagpapalaya. Lumipas ang ilang linggo. Ang istorya ni Lumad, na minsang naging mainit na balita sa buong Davao, ay unti-unti nang humupa. Gaya ng lahat ng balita, napalitan ito ng mga bagong iskandalo, mga bagong trahedya, at mga bagong kwento. Ang sirko ay tuluyan ng isinara, binakuran ng lokal na pamahalaan. Ang dating santuwaryo ni Nilo ay isa na lamang lugar na bawal puntahan. Pero para kay Nilo, hindi nawala si Lumad. Nakikita niya ito sa paraan ng pag-indayog ng mga puno kapag humahangin. Naririnig niya ito sa mabagal na ugong ng mga truck na dumadaan sa malayo. Nararamdaman niya ito sa tuwing nakakaramdam siya ng isang malalim na kalungkutan na may kasamang isang kakaibang kapayapaan. Patuloy pa rin siya sa pangangalakal, pero may nag-iba na.
Hindi na siya yumuyuko kapag may mga batang nang aasar sa kanya. Hindi na siya tumatakbo. Tinititigan lang niya sila at sa kanyang mga mata, may isang bigat at katahimikan na hindi nila maintindihan. Kaya sa huli, sila na ang umaalis. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga bakal na kanyang nakuha, isang kartero ang tumawag sa kanyang pangalan. Nilo Cruz? Walang sino man ang sumusulat kay Nilo. Ang tanging mga sulat na dumarating sa kanilang bahay ay para sa kanyang nanay, mga singil sa kuryente at tubig. Iniabot sa kanya ang isang sobre. Simple lang, kulay puti. Ang pangalan niya ay nakasulat sa magaspang, pero malinaw na pagkakasulat. Binuksan niya ito. Sa loob, may dalawang bagay. Isang liham na nakatupi at ilang piraso ng pera. Dalawang bagong-bagong 500 piso. Ibinuklat niya ang liham. Nilo, hindi ko alam kung paano sisimulan ito. Walang sapat na salita para sa pasasalamat at lalong walang sapat na salita para sa paghingi ng tawad. Pero susubukan ko. Salamat. Salamat sa pagpapaalala sa akin kung ano ang ibig sabihin ng maging tao. Salamat sa tapang na hindi ko kailanman tinaglay. Pinatawad mo ang isang halimaw, Nilo. At dahil doon, natututo na rin akong patawarin ang sarili ko. Marami pa akong kailangang ayusin. Haharapin ko ang lahat ng kaso ko. Tatanggapin ko ang anumang parusa. Ito ang tamang gawin. Ito ang matagal ko nang dapat ginawa. Hindi ito kabayaran sa ginawa mo. Walang halaga ang kayang bumili niyon. Ituring mo na lang itong isang regalo mula sa isang taong tinuruan mo kung paano muling umasa. Sabi mo noon, pangarap mong makita ang dagat. Lahat daw ng problema, tinatangay ng dagat. Sana totoo iyon. Pinalaya mo siya, Nilo. Ngayon, palayain mo rin ang sarili mong mga pangarap. Nagpapasalamat. Ramon niyakap ni Nilo ang sulat sa kanyang dibdib. Hindi niya napansin ang mga luhang nagsisimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. Pero ngayon, hindi na ito mga luha ng kalungkutan. Kinabukasan, hindi siya nagbakal. Ginising niya ang kanyang nanay, ipinakita ang sulat at ang pera, at sa unang pagkakataon, humiling siya ng isang bagay para sa sarili niya. Ang bus papuntang baybayin ay maingay at masikip. Pero para kay Nilo, ito ang pinakamagandang biyahe sa buong buhay niya. At pagkatapos, narating niya. Ang unang bumungad sa kanya ay ang amoy. Isang amoy na hindi niya pa naaamoy kailanman. Maalat, malinis, malawak. Pagkatapos ay ang tunog. Isang palagi ang ugong. Isang paghampas na sinusuundan ng isang pag-urong. Parang isang higanteng humihinga. Naglakad siya sa buhanginan. Ang kanyang mga lumang tsinelas ay lumulubog sa bawat hakbang. At doon, sa kanyang harapan, ay ang dagat. Mas asul pa sa langit. Mas malawak pa sa anumang pangarap na kaya niyang isipin. Walang katapusan. Napatayo lang siya roon, hinahayaan ng hangin na laruin ang kanyang buhok at ang malamig na tubig na halikan ang kanyang mga paa. Ang lakas ng bawat alon na bumubura sa kanyang mga yapak sa buhangin ay parang isang pangako na kahit ang pinakamabigat na marka ay maaaring mabura ng panahon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa isip niya, nakita niya si Lumad. Hindi na nakakadena, kundi nakatayo sa tabi niya. Nakatingin din sa kawalan. Lumad, bulong niya sa hangin. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngungiting totoo. Isang nangiting hindi na mabubura ng kahit sinong mang-aasar, ng kahit anong hirap. Alam niya na may mga kalayaan na dumarating ng huli. Pero alam din niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang mga ito ay hinding-hindi kailanman walang kabuluhan. At habang nakatitig siya sa abot-tanaw, kung saan nagtatagpo ang asul ng dagat at ang asul ng langit, naramdaman ni Nilo ang isang kalayaan na kasing lawak at kasing lalim ng karagatang nasa kanyang harapan.